Tama bang makapag-bonding ka sa taong konektado sa taong nagpawala sa kamag-anak mo? For context, pinag-uusapan kasi itong video na ito ng mga taong nagsiswimming nga sa isang resort. Pero, hindi lang ito simpleng swimming. Ito ay nangyari daw sa farm resort ni Atong Ang kung saan yung mga nagsiswimming ay yung abogado niya, pati rin yung mga taong nagkaso nga rin sa kanya mismo. Oo, yung pamilya ng ilan sa mga missing sabongeros na pinagpalit yung dignidad nila para lang makapag-swimming. What the fuck, man? Pera-pera na lang ba talaga ngayon? Ano mo maaatim na magastos yung pera na yon knowing na yung kapalit nun, yung hustisya para sa taong mahal mo? Hindi mo na kailangan ng kaaway kung ganito yung kapamilya mo eh. I understand na mahirap yung buhay ngayon. Sobrang nakakadiri yung mga taong to na pinagpalit yung hustisya sa taong kamag-anak nila or mahal nga nila sa buhay kapalit ng swimming tsaka kaunting pera. Ako na wala tapos nabalitaan kung sinukuan ako ng mga kamag-anak ko kapalit nga lang ng swimming tapos konting barya-barya. Naku, bababa talaga ako para multuhin ko sila. Sobrang nakakabastos to para nga doon sa mga binawian ng buhay and nakakalungkot lang na sariling pamilya pa nila yung gagawa nito. Ang nakakalungkot pa dito, mula sa 30 na naunang nagkaso, ngayon, lilima na nga lang daw sila. Nga daw yung iba sumuko na or allegedly nakausap na nga daw and binibigyan na nga lang ng pera para manahimik sila. Sabi yun sa balita, hindi ako ha. Kakalungkot pa para doon sa mga lumalaban, sa pagkonti kasi ng mga nagkakaso, mas humihina nga yung kaso nila. So alam mo yon, mas kumukonti yung tsansang makakakuha nga sila ng hustisya. Ito mo talaga makikita kung gaano nila kamahal yung taong hinahanap nilang nawala nga eh. Imagine yung buhay mo tapos nilagay ka pa sa taal, kapalit lang ng 20 to 50k pesos tapos free swimming. Ano yon? And I know mahirap yung buhay sa Pilipinas and siguro iniisip nga ng ibang pamilya na sa dulo matatalo din naman talaga sila, so might as well kumita, 'di ba? Pero alam mo yon, wala na ba kayong dignidad man lang? According pa nga doon sa mga natitirang lumalaban sa swimming daw na ito, dito nga daw kinakausap yung pamilya ng mga biktima. Tatanong nga sila kung anong kailangan nila sa buhay, kung anong makakapagpagaan ng araw-araw nila, either pera or business ganon. Tapos ayun yung gagamitin nilang leverage para paatrasin yung mga nagkakaso. Yun naman din sa kampo nila Ang, kung nagbibigay man daw sila ng pera, tulong lang daw yon na pwede naman. Pero then again, medyo weird lang natutulungan mo yung mga taong nagkakaso sa'yo, di ba? Sobrang nalulungkot lang talaga ako doon sa mga kaanak and kapamilyang lumalaban pa nga. Kasi nga, wala silang magawa eh. Hindi rin naman nila mapapilit yung ibang pamilya na siguro napagod na nga rin kasi hindi matapos-tapos yung kaso. And sa totoo lang, nakakapagod din naman talaga yon. To be honest, hindi rin naman talaga maganda yung pag-handle nga ng batas dito sa atin na kadalasan kung wala ka talagang pera, hindi ka rin talaga mananalo eh. So as much as I get kung bakit nila tinatanggap yung suhol, yung pera, or yung libreng swimming, sobrang nakakadiri pa din. Nakakalimutan mo na lang yung isang tao, kapalit lang ng kaunting halaga na barya-barya lang para doon sa taong gusto nyong panagutin. Pa nga ng mga natitirang lumalaban, pinag-aaway daw sila, pinaghahati-hati para humina nga daw yung kaso. Pero ayun, sana doon sa natitirang lima, wag sana silang sumuko. Sobrang laki ng respeto ko sa kanila na hindi nga sila nagpapasilaw sa pera and may respeto nga sila and pinapatunayan talaga nilang mahal nila yung kamag-anak nila kasi hanggang ngayon, lumalaban pa nga rin sila. Imaginein mo, natigok ka tapos nilagay ka sa ilalim ng taal. Tapos makikita mo yung mga kamag-anak mo na nagsiswimming, nagpapakasaya habang kumakain pa ng liempo. Tapos ikaw, ayaw ka na nilang bigyan ng hustisya. Sinong hindi mabubwisit doon? Oo, at the end of the day, kapamilya nila yon and sila yung bahala kung ilalaban nga nila yung kaso or hindi. Pero ayun, hindi pa rin sila immune sa criticism. Yun lang. Thank you.